Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Nako, meron pa palang natitirang isang alas na baraha, si Pastor Kibuloy. Ito ang dahilan kung bakit nag-file sila ng kandidacy pagka-senador sa huling araw at huling oras ay humabol siya dahil mayroon pa palang pag-asa na maabsuelto siya sa kaso niya sa Amerika. Which is, Amerika talaga ang kinakatakutan niya, lalo na ang FBI, dahil sa tinatawag niya na rendition. Kapag nadala siya doon through extradition treaty, ay wala na. Kapag nandun na sa Amerika, ay madilim pa sa Alcatran, madilim pa sa planetang Pluto ang buhay niya doon. E dito sa Pilipinas ay pwedeng pag-usapan, di ba? So ito ang balita. Headline news ngayon atin pakinggan. Sinabi ni Department of Justice o DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, kapag nahalal kasi Monica si Kibuloy bilang isang senador, ay magkakaroon na anya ito ng proteksyon bilang isang mambabatas. Itinuturing ng Department of Justice o DOJ na pangungutya sa electoral process o demokrasya sa bansa ang paghahain ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy ng kandidatura bilang senador. Si Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kasong kriminal sa Pilipinas. Dagdag pa ni Ase Clavano, hamon na rin ito ngayon sa United States government na hilingin ang agarang extradition para mailipat sa Amerika si Kibuloy. Ito ang pagkakamali kasi dito ng COMELEC. Napakalaking pagkakamali ng COMELEC dahil sa itong kanilang batas na pwedeng magkandidato pala ang mga kriminal diyan. Nako, alam naman nila na national interest na kaso yan eh. Alam nila na ang Pilipinas, ang Pangulo ng Pilipinas ay yan ang kalaban nila mismo. Sigurado na talaga yan, hindi pwede. Pero ang ginawa ng COMELEC, tinanggap nila ang kandidacy, siguro nabalatuhan, di ba? Siguro napadalhan ng isang bag na na pera. Kaya tinanggap yung kandidacy na klarong-klaro naman na hindi na pwede kasi ang daming kaso, di ba? May kaso sa Amerika, may kaso dito. Ba't tatanggapin nyo pa na alam naman ng buong katauhan, buong Pilipinas, alam niyan na hindi na talaga pwede, pero bakit tinanggap? Kaya ngayon merong nakikitang butas si Kibuloy at ang kanyang mga attorney na okay, gagamitin natin ang ating huling pera kahit maubos ang pera ng KOJC, basta't makalusot lang manalo na senador. Kung bibilhin nila ang lahat ng tao sa Pilipinas, di ba? Babayaran ng 10,000 bawat isa, siguro iboboto sila diyan at baka manalo kasi meron na siyang pondo na membro ng KOJC. Kaya pwedeng makalusot siya dito basta't bibilin niya lahat ng boto at maging senador siya. Ngayon, kung magiging senador, ay parang meron na siyang immunity sa kaso sa Amerika at hindi na siya pwedeng makulong. Okay, so magandang yan, magandang paraan yan. Ito yung huling baraha ni Kibuloy. Kung hindi aalma ang presidente diyan sa COMELEC, di ba? Kung tawagan yung COMELEC, isang tawag lang yan, na okay, basura nyo yung kanyang application diyan para hindi yan maging senador, wala siyang magawa. Okay, tapusin natin ang video. Itong pag-file niya ng Certificate of Candidacy for Senate is a dare to the government to do something fast. Kasi if the time comes at sakaling mahalal siya bilang isang senador, then he will have some sort of protection already. Tama. Sa panig naman ng pamahalaan ng Pilipinas ay gagawa na din ng hakbang kaugnay sa posibleng extradition. Naniniwalang DOJ dapat mananagot si Kibuloy sa mga krimen laban sa kanya. Hindi naman po pwedeng maging senador ang isang accused ng human trafficking, especially when there is substantial evidence already to the effect na ganyan talaga ang ginagawa niya. So if anything, it just expedited the extradition. Ayan. Ito na ang dahilan na ipa-extradite na talaga siya. Ipadala na yan sa Amerika.
Kailangan tawagan kaagad ang Interpol, ang FBI, na okay, kunin nyo na si Kibuloy kasi tatakbong senador dito eh. Mananalo to kasi meron siyang 6 million followers. Meron siyang 6 million members. Kasama yung mga lulot, lula, nanay, anak, apo. Diba? Kaya delikado pa rin kasi yung hindi membro, bibilhin niya ni Kibuloy. 10,000 bawat ulo. Kaya kung manalo yan, ay hindi na pwedeng kasuhan ng Amerika kasi mamabatas na eh, meron ng immunity. Kaya huling barahan na talaga ito ni Kibuloy. At alam niyo ba mga kababayan, cart lover, kung bakit sumurinder siya habang naroon siya sa kanyang lungga, sa kanyang bunker, kasi merong sikreto ang mga bunker doon. Kaya hindi niya hinintay na mapasok yun ng mga pulis. Ayon yan sa ating mga narinig na chismis, sa mga taga-KOJC pa rin na meron talagang safe vault si Kibuloy underground dyan sa KOJC. Meron siyang safe vault ng kanyang pera, kayamanan at ginto. Nakabaon dyan kasi hindi tatanggapin yan sa bangko, kaya nakabaon, merong safe vault. Kaya nang malaman nila na may dala-dala ang mga PNP na proton ilic, na mga scanners, gold scanners, metal detector, treasure detector, gold detector, heartbeat detector. Nang malaman ito ni Kibuloy ay nagpasya na siyang lulutang or lalabas na sa lungga kasi baka ang matamaan ng detector ay yung talagang kanilang safe vault na naroon ang kanilang kayamanan. Kaya itong kayamanan na ito ay ito yung gagamitin niya sa huling barahan niya pagkandidato pagkasenador. Kahit maubos yan ay uubusin talaga yan ni Kibuloy. Basta't manalo lang siya para buhay pa rin siya, para hindi siya makuha ng Interpol, ng FBI, ng Amerika. Ayan, huling baraha, kaya ubusan ng pera dito. Kaya pwedeng manalo si Kibuloy. Pwedeng manalo yan pagka-senador. Kapag ang Comelec ay hindi gumawa ng hakbang. Kung nakatanggap lahat ng taga-Comelec dyan, di ba? Nakatanggap kay Kibuloy. Alam nyo naman, kahit senador ay pwedeng bilhin niya. Ay nako, siguro magkagulo, di ba? Okay, so ito, pakinggan nga natin tong attorney niya. Monica, noong huling araw nga ng COC filing ay kumandidato si Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagkasenador. Pangunahin umanong layo nito ay maproteksyonan ang karapatan sa relihiyon. Samantala sinabi pa ni Clavano dahil umamin na ang isa sa kapwa-akusado ni Kibuloy sa Amerika na si Marisa Duenas hinggil sa conspiracy o pakikipagsabuatan partikular sa pag-aasikaso ng pekeng kasal, maaari na niya itong magagamit ng mga piskal na may hawak ngayon sa kaso ni Kibuloy dito sa bansa. Umamin si Duenas para mapababa ang kanyang sentensya. Paliwanag ni Clavano, patunay ito na maaaring may nangyari din talagang sabuatan sa paggawa ng krimen dito sa bansa tulad ng mga nakahain ngayon laban sa religious leader gaya ng qualified human trafficking, sexual abuse at child abuse. Naku, lagot si Kibuloy. Nag-traitor na pala yung isang ano niya eh. Isang trusted na empleyado dahil bababa ang sentensya eh kapag aamin siya, kaya pwede nang kunin si Kibuloy ng Amerika kasi doon mismo sa Amerika yun eh. Doon nahuli yung isang tauhan niya, isang trusted niya na tagapamahala doon sa Amerika. Kaya napakalaking ano yan, whistleblower, napakalaking ebidensya. Kaya ano pa bang hinihintay dito kay Kibuloy? Bakit hindi ito makulong kaagad? Ibang tagal naman. Justice denied ay justice delayed. Kapag delayed, denied ang kalabasan. Then it lends credibility to the theory of our prosecutors that indeed a crime was committed in conspiracy with the rest of those co-accused. Kaya this is a welcome development for the Philippine government, but there needs to be steps taken for us to introduce that evidence. Monica, nilinaw din naman ng DOJ na sa ngayon ay wala pa namang natanggap ang pamahalaan ng Pilipinas na extradition request mula sa Amerika laban kay Kibuloy, at kung sakasakali man magkakaroon na ng formal na hiling
Nauna nang sinabi ng DOJ na pag-aaralan pa naman yan ng pamahalaan dahil yan ay bahagi ng foreign policy ng ating presidente. Okay, so yan, meron silang sinusunod na mga pulisiya dyan. Sila nang bahala dyan. Pero para sa akin, ay tawagan ko kagad kung ako ang presidente. Matatawagan ko agad ang ahensya ng FBI. Kung anumang ahensya ang tatawagan sa Amerika para extradition kagad. Kasi meron ng maraming kaso sa Amerika at yung kanyang co-accused sa Amerika na isa yata ito sa mga pioneer na innermost circle niya, yung doon, yung nagre-recruit din doon ng mga membro, ay umamin na sa ganito, sa trafficking na ginagawa nila Pilipinas to Amerika ng mga kung anumang klaseng trafficking niya, sexual trafficking, child trafficking, kung anumang klaseng trafficking, pati bilyar nalabas nila sa Amerika, dinadala sa Pilipinas. Kaya napakalaging kasalanan yan. Alright, so kung ano man ang inyong may comment dito mga ka-art lover, comment nyo na lang sa ating comment section down below at maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel kapag bago ka pa lang. Hanggang sa muli, paalam, God bless the Philippines.